Welcome mga katikim! Ano ang dapat gawin kapag magluluto ka ng adobo at ang karne na adobohin mo ay katulad ng ganito? Yan frozen. Paano? Ang gagawin mo ay pakukuluan mo yan. Ito ho ay pitso ng manok. Kaya lang frozen siya. At adobohin ko yan. Kaso, nagmamadali ako. Hindi ko po pwedeng palambutin yan. Kasi it will take 30 to 1 hour yan kapag natural na palalambutin ko yan. Kaya ang gagawin ko ay pakukuluan ko siya. Yan, lalagyan lang ng tamang tubig. Huwag pupunuin. Tapos, yan. Yan, pakukuluan ko na yan. Siyempre, itong paborito kong kalan. Induction pa rin. Okay, ngayong malapit ng lumambot itong ating chicken na frozen kanina, dahil ito ay i-adobo ko tapos lalagyan ko ng lalagyan ko nito, ihahalo ko na ho itong maliliit na patatas. Yan ang technique niyan para parang 2 bullets in or two birds in 1 bullet ang mangyayari. Easy. Ayan. Kita nyo, no? Tibid pa ng trabaho. Okay, tapos hahanguin ko na ho itong chicken. Ayan, no? At ito ay gagayatin ko na habang mag-i-stain pa naman yung ating mga patatas. Yan. Total maliliit lang naman yan. Madali lang yan maluluto. Okay. Ngayon luto na itong patatas. Tatanggalin na natin. At papalitan natin ng kaserola. Ayan. Dito ko lulutuin ang ating adobong manok. At dahil pitso ng manok ang gagamitin ko, wala talagang mantika yan, Kaya ang gagawin ko ay gigisahin ko siya. Ayan. Yan. Ngayong mainit na yung ating mantika, yan, ay lalagay na natin yung sibuyas. Dahil ayaw kong mag-iwan ng bukas na sibuyas, kaya anumang size yung sibuyas na ginayat ko ay itinodo ko na lahat. Yan, kasi hindi ako sigurado kung bukas ay magluluto pa ako ulit. Kasi nga, dalawa lang kami dito ni Mrs. Kaya mapapansin ninyo na dumadalang na ang pagluluto ko kasi walang kakain mga katikim, mga kaibigan. So, habang ito ay ating nilalanta, kung kayo po ay hindi pa nagsasubscribe, ay baka pwede pong mag-subscribe naman po kayo, mag-like, mag-comment. Ang inyong lingkod ay nasa social media na rin. Nasa TikTok, Facebook page, saka nasa Instagram na rin po ako. Nilalanta lang po natin. Yan. Ngayon kung medyo lanta na siya, ilalagay na natin itong bawang. Marami rin bawang ilalagay natin dito. Tapos, aantayin natin na ito ay mag-brown. Napapansin niyo na hindi ko masyadong ginayat na malalaki, no? Okay lang yan. Yan. Lalantahin at saka babrownin yung bawang. Marahil ay nagtatanong kayo kung bakit ko nilagyan ng mantika at ito, ginigisa, no? Kasi ang lulutuin ko ay pure na pitso ng manok. Wala akong mantika yan. At
Ang adobo kapag walang konting mantika ay ano yan eh, matamlay ika nga. Okay, kita ho ninyo na nagbra-brown na yung ating bawang, kaya ilalagay na ho natin itong ginayat na pitso ng manok. Yan, medyo pula pa nga yung ilang bahagi. Yan, kasi frozen niya eh. Yan, ang mahalaga naman ay lalambot siya at magagayat. Yan, so lumambot na naman at yan nga, nagayat ko na ho siya. Ngayon, isasama natin sa paggisa itong ating manok. Ayan. Ang sarap nito, mga katikim. Yan. Kaya naman, dito sa ating paggigisa, haantayin natin hanggang sa medyo mag-caramelize yung karne ng manok. Yan. Masarap ang medyo nag-caramelize bago siya aadobohin. Okay, so ngayon ho medyo nag-caramelize na yung pitso ng manok, lalagyan na ho natin ng toyo. Yan. 2 takal ho nitong ating takalan. Yan, puno. O yan. Tuloy lang. Okay, tapos lalagyan natin ng suka. Ito ay apple cider. Yan, 1 puno lang ho nito ang ilalagay natin. Yung mapapansin ho ninyo, nung nilagay ko yung suka niya, hindi ko siya hinalo. Hinayaan ko munang yung suka ho ay maluto. Tapos ilalagay ko na itong ating, ayan. Hahaluin ko na ho siya ngayon. Kasama na yung patatas. Luto na ho yung patatas dyan, ha. Yan, halo. Actually, luto na ito talaga lahat ngayon, eh. Yan. Tapos nilalagyan ko ng oyster sauce ito, ha. Mas maganda kung may oyster sauce. Yan. Tapos nilalagyan ko ng 1/4 na nuro. Yan. Kahit hindi ako endorser ng nur. Yan. 1/4 lang ho. Hindi ako gumagamit ng buo, yung buong square, hindi ho. 1/4 lang. Yan ho ay pampalalim ng lasa. Kapag yan ho ay natunaw na at naihalo na dyan sa kabuuan yan. Okay, tapos tatakpan natin at mag-i-stay ho yan ng 5 minuto dyan. Dahil may natira pa akong tomato paste, wala nang mapaggamitan, ilalagay ko na rin yan dyan. Pampaganda rin ng kulay, tsaka medyo makakadagdag ng asim. Ayan. Okay, maganda rin kasi kung ito ilalagyan kahit konting asukal man lang. Ilalagyan natin ng konting asukal, ha. Yan. Tapos, haluin muna natin. So, mangyayari nito ay tutuyuin natin siya. Ano? Nyo, dahil walang mantikang sarili itong pitso ng manok, kaya nilagyan ko ng mantika. Tapos ginisa ko, yung ganda na, oh. Diba? Tapos nilagyan ko pa ng oyster sauce. At dahil ho nung sa presence nung ibang mga ingredients ay lumapot na ho siya, oh.
Tapos ang final ho ay lalagyan natin to ng black pepper, paminta. Ito na hong final. Hindi ko na ho to lalagyan ng asin Kasi dahil doon sa presence ng toyo, may sarili na alat ito. Tapos maglalaban yan kasi nga nilagyan ko ng asukal. Titingnan ko nga lang ngayon yung blending ng asukal doon sa asin niya. Yun na, doon na lang ang pag-uusapan natin ngayon. Pero okay na, malapot na. Tikman. Wow. Ayos. Yan. Okay. So ito ang version ko ng adobong pitso ng manok. Ayan, no? Ayan. So again, mga kaibigan, mga katikim, kung hindi pa ho kayo subscriber, paki-subscribe lang po. At i-click yung notification bell para lagi po kayong updated sa aking mga videos. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod. Bye-bye!